alam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection.
Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang Pilipinas ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. may trabaho paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Glady Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Ay, trabaho na. Nagbabalik po ang inyong programa May Trabaho dito po sa DZRH tuwing linggo ng hapon, alas 5 hanggang alas 6. Ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza. Salamat po sa pagsasama niyo sa akin hanggang pagtatapos ng programa ngayon sa loob ng isang oras. At medyo namimiss ko yung aking partner. Nando pa rin sa New Zealand. Madaming inaasikaso doon. Si Miss Glady Mabini. Well, partner, sana alam ko nag-i-enjoy ka dyan at syempre marami ka napupulot ng mga karanasan. Alam niyo yun ang maganda, no? Pag bumabiyahe kayo, hindi lang yung nagsa-sightseeing, nakikita niyo yung ibang mga lugar na interesting, no? At pero yung habang tayo naglalakbay, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw, bagong perspektibo ng mga bagay-bagay sa buhay. Yan ang ginagawa ng partner natin na si Glady Mabini. Naway, pagbalik niya, makikwento niya
Sa bagay, yung mga nakalipas sa linggo, nakakasama natin siya kahit online. Nakikikwento niya yung mga kanyang mga nakakasalimuho doon sa doon sa New Zealand, ha? At talaga namang very ako naman last month nagkaroon ng pagkakataon, nakadalaw naman tayo doon sa kapitbahay nung New Zealand, yung Australia, yung Sydney at Melbourne. Ganon din. Siyempre pag enriching, nakakapagpayaman ng iyong pagkatao, ng iyong kamulatan, ng iyong kaalaman kapag ikaw ay nagbabiyahe. Ay, siyempre, ang lagi mong isasalang-alang dyan, yung gastos, di ba? Hindi naman lahat nabibiyaan ng pagkakataon na may panggastos. So kaya naman, kahit hindi gumastos, yung naaanyayahan ba, naiimbitihan, yun ang maganda eh. Yung pag pumunta ka doon, siguro yun nga, karamihan, pag bumiyahe, yung pamasahe, sagot mo yan. Pero pag may mga kaibigan ka doon, mga kakilala, malaking bagay. Yung meron kang titirhan, merong magpapasyal sa iyo, may magtuturo sa iyo, o di naman kaya may kang attenda ng mga seminar, mga workshop, mga conference, madami ka matututunan. Life is a great big educational exercise. Ika nga, walang tayong titigil na mag-aral, matuto ng mga bagong bagay tungkol sa buhay. Yan ang nagpapayaman sa ating lahat. Bueno, yun naman ang gusto rin natin mangyari dito sa ating programa sa May Trabaho, laging pagpapayaman na pag-iibayo ng ating kahusayan, kagalingan at kaalaman sa mga bagay-bagay. Magsisharing tayo, magkikwentuhan tayo ng iba't ibang mga paksa. Pero balikan natin yung mga nangyari nitong nakaraang linggo. Medyo maraming kaganapan dito sa ating bansa. Very interesting. Unang-una, siyempre, ang malapit sa ating sikmura, malapit sa ating bulsa, naprubahan na ng Department of Labor and Employment yung pagtataas ng minimum wage. Tumaas na ulit yung pinakamababang pasahod na naaayon sa tinalaga ng batas. At dalawang tranches, dalawang pagbibigay, dalawang installment, in other words. Simula po July 19, bibigyan na po yung ating mga manggagawa ng pagtataas ng minimum wage ng 60 pesos. Pero ang kabuuan niyan, 85. So 1 year after yata, ang alam ko, July din, siguro, nung next year, 2027, magbibigay naman pangalawang tranche sa 25 pesos. So sa kabuuan, 85 pesos yung itataas. Ay, eto lang para hindi tayo nagkakalituan, ang itataas yung pinakamababa na sweldong pwedeng sahurin ng isang manggagawang Pilipino. Okay, sa plus 85 pesos. Ngayon, ayun yata, plus 60 is about 750 something. Hindi ko na compute pero more or less ganun na yung pinakamababa. Ngayon yung mga nandoon naman may trabaho na, nagsisweldo na mas mataas sa minimum wage, walang mandato na taasan tayo. Pero sa karamihan, hindi man sa lahat ng mga gusali, mga kumpanya, nagkakaroon sila ng anti-distortion formula. Ano ibig sabihin yan? Kasi pag tumaas yung minimum wage, tapos nando ka na ng 1 taon, 2 taon, minimum wage ka pa rin. Yung bagong pasok tsaka ikaw, magkapareho na ng sweldo, hindi maganda yon. Kailangan yung nakatagal na sa kumpanya, mas may eksperyensya, may karanasan, mas mataas, merong pagitan doon sa kanilang sweldo. So, ginagawa ng mga kumpanya, naglalagay sila ng anti-distortion o anti-compression formula. Magbibigay sila ng ayon doon sa nararapat na yung mga mas matagal na sa kumpanya, mas malaki ng karanasan, medyo magkakaroon naman ng konting diferensya doon sa incoming na minimum wage earner. Kaya ganon. Yan pag-uusapan doon sa company level, no? Syempre, marami pa rin hindi masaya. Sabi nga, barya daw yan. Pero meron din umaangal doon naman sa employer sector na talaga daw makukuba na yung mga negosyante. Well, siguro naman pinag-aralan at sa wisdom, sa karunungan at kaalaman at pag-aaral ng mga kinaukulan sa Department of Labor, sa National Wages Board, yun ang nakita lang tamang antas ng pag-adjust ng minimum wage. So, siguro konting tiwala doon. Sa mga sistema rin, kailangan may konting tiwala. Ngayon, medyo aligagana mga kababayan natin dahil itong darating na linggo, napakaraming pangyayari. Hindi pa nga pumapasok yung linggo, ang dami na nangyari.
kagabi, malaki ang pangyayari. Nanalo na naman itong si Alex Ayala. At tumaas na naman ang kanyang ranggo sa standing sa World Tennis. Tinalo niya Swiatek, ano ba pangalan? Si Iga. Kaya tumaas ang kanyang ranggo. Congratulations, Alex Ayala. You have made us all proud. Mabuhay ang Pilipinas. Pero sabi ko nga, bago pa dumating yung mga malalakas na pagkaganapan itong darating linggo, itong past week, marami na nangyari, no? Hindi naman mapapagkaila. Kahit pa paano may kinalaman to doon sa mga magaganap simula bukas. Siyempre nag-rally nga yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo nung Lunes pa lamang sa EDSA. Tapos nilipat nila sa Liwasan Bonifacio sa lungsod ng Maynila noong Miyerkules. Pero ito lang masasabi ko, no? Medyo whether tayo sang-ayon o hindi sang-ayon doon sa pananindigan at mga pinapayag ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo, at ganoon na rin yung hindi mga kasama sa Iglesia ni Cristo pero sumisimpatya doon sa kanilang pinaglalaban. Sabi nga, accountability, and yun ang hinahanap nila. Ang isang mabibigay ko lang na papuri dyan, ito yung nagkakaroon ng pagtitipon na mass rally, itong kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Pag alis, malinis, maayos, di ba? Wala kang makikita may mga pintura sa pader, nakakalat na mga basura. Sila mismo, bago nila lisanin yung lugar, nililinis nila. Yun ang disiplina. Yun naman ang gusto sana natin. Pwede tayong magpayag, meron tayong kalayaan yan. Pero maging responsable tayo. Meron tayong pananagutan. Although, of course, nung umpisa nung pagtitipon doon sa may White Plains banda, sa EDSA, siguro paraan din yan para makakuha ng atensyon at mabigyan ng diin yung mensaheng gusto nilang parating. Medyo naharangan nga yung EDSA, kaya marami na perwisyo. Medyo pagpasensya na po natin, talagang ganun. Pagka siguro yung damdamin nila talagang sasabog na, kaya gusto lang ipahayag. On the other hand, panawagin din natin sa mga kapatid natin, whether iglesia o iba mang sekta, ibang simbahan, ibang grupo, kaliwa, kanan, gitna, ilalim, paibabaw. Pag magkakaroon tayo ng mga pagkikilos sa ganyan, let's be responsible. Huwag naman natin piriwisyuin yung mga taong maaaring nakikisa pa sa inyong pinaglalaban. Pero napipirwisyo ninyo. Nahuhuli sa trabaho, hindi nagiging productive, nawawala ng, alam nyo, tuwing naiipit tayo sa mga traffic na ganyan, malaki nawawalang pera sa atin. Kaya, easy lang. Tularan natin yung maganda. Yung kagaya nga, sabi ko, yung INC, maganda yung halimbawa nila. Pwede sila mag-rally ng libo-libo dyan. Daan-daan libo pa. Pero pag alis nila, malinis, maayos. Kahit dati, historically, ganun sila. Ang kabalintunaan yan, yung mga iba naman na ibang panig, pagka nag-rally, paglabas, ang daming kalat, ang daming dumi, tapos sinasalaula pa yung mga lugar. Sinisira yung mga ilaw, pinipintahan yung mga pader. Yun, kaya naggagalaiti yung mayor natin sa Maynila. Kakapinta lang ng bakod, magkakaroon na ng vandalism. Well, itong darating na linggo, hang on to your seats, mga kababayan, maraming pangyari. Simula na bukas, mag-uumpisa na yung impeachment trial laban sa ating pangalawang Pangulo, Sara Inday Duterte. Dito, ibubunyag. Sabi nga nung marami kong nakakausap, sang-ayon sila na matuloy yung impeachment trial. Sa magkabilang panig. Yung isa, para daw kung meron pananagutan talaga ang Vice Presidente, magkaalaman na. On the other hand, yung mga namang nasa panig ni Vice President, sabi, ito magandang pagkakataon dahil dito may lalabas ng ating Vice Presidente yung katotohanan. So, yan, nandyan na, nagmarkahan na ng mga ebidensya, bukas, gigiling na ang gulong ng hustisya dyan sa ating Senado bilang impeachment trial court. At tatayo yung mga huwes, mga hurado, ang ating mga kagalang-galang na mga senador. Ano kaya mangyayari dyan? Ang kanilang appreciation of evidence at sa kaulihan ang kanilang pagboto. Whether tatanggalin sa pwesto ang ating Vice Presidente o di ka naman kay maabsuelto at mananatili sa kanyang lugar bilang Vice Presidente.
At itong darating na linggo, itong Wednesday daw, ang forecast, magkakaroon din ng tropical disturbance, ng weather disturbance. Magkakaroon ng bagyo. Alam niyo yung pangalan ng bagyo? Inday. Miyerkules daw papasok yan sa Philippine Area of Responsibility. Hindi. Bukas pa lang papasok na ang bagyong Inday sa Senado dito sa Pasay. Bagyo na. Diba? Tanga na, kapit lang, para hindi tayo matangay. Pero sa gitna nito mga pangyayaring to, mga kapatid, siyempre may epekto yan sa ating lipunan, sa ating ekonomiya. Balik tayo sa trabaho, sa hanap buhay, sa buhay-buhay. Ngayon ba, ano pa rin? Maganda pa rin bang pagkakataon para pumasok ng negosyo, magsimula ng hanap buhay, ng livelihood, o ayos din ba yung panahon ngayon para manatili sa empleyo? If you want to move from employment to entrepreneurship, tama rin ba yung panahon yan? Yan ba'y naayon sa nababagay sa lahat ng mga ating mga kababayan? Yan ang kusisahin natin. Sa hapong ito, meron tayong panauhin na madaming nangyayari sa kanyang buhay na pagbabago. Alam mo, life is all about change. Ang pagbabago sa buhay, hindi napipigilan yan. Etong ating panawin, nagbago ng kanyang pananakbo ng kanyang buhay. At yun ang istorya na gusto natin pakinggan. Naway, baka mapulutan natin ng inspirasyon, ng mga kalaman, o di naman kayo maudyat tayo na mag-umpisa na rin mag-isip-isip kung mayroon magpababago sa ating pamumuhay na pwede nating pagtuunan ng pansin. Ang kaibigan natin, actually, siya, professional singer at modelo rin siya at artista rin yan. Tapos health consultant. Ang dami niyang papel sa buhay. Pero ngayon, pumasok naman siya sa larangan ng pangangalakal, ng negosyo, ng businesswoman na siya ngayon. I-welcome natin sa ating programa si Miss Charo C. Magandang hapon sa iyo, Charo. Hello, good afternoon. Good afternoon everyone. And hello po sa mga nanonood at saka sa mga nakikinig sa DZRH. Ayan, madami. Thank you so much, Sir Barbie Atienza. Ayan, Oo, for madami ng inviting me. wala ka pa sa ere, madami na nagkakamusta sa iyo. Dahil madaming madaming fans, ha? Pero ang paggagawin natin ngayon kay Charo, hindi natin siya pakakantahin, hindi siya magmo-model, kundi pag-uusapan ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay, sa hanap buhay, sa trabaho. Dahil ang kupyan sa ating programang May Trabaho. First time mo rito, Charo, no? First time po. Pero anyayaan yata kita minsan mag-guest online nung pandemic. Correct. Di ba? Kinakanta mo ako doon, Sir Barbie. Kasi kayo, mga singer na naging nagnegosyo nung pandemic. Dahil syempre, walang mga gig noon di ba? Medyo garahe tayo. Kaya nagnegosyo kayo. Ngayon, wala nang pandemic, kumakanta ka na ulit, pero nagninegosyo. Yan ang kwento nating usisahin. Huwag kayong alas mga kapatid dahil sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong journey, yung paglalakbay ni Charo C mula sa pagiging entertainer to an entrepreneur from E to E. Magbabalik po ang ating programang May Trabaho dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 26 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Na ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special.
DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At babatiin lang natin, shoutout ating mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan sa hapong ito. Si Francisco Antonio Ramirez, ay suki natin yan mula sa Talavera, Nueva Ecija. Malayo yan eh. Randy Santisas, good afternoon. And Iham, tama ba yun? Iham Treber. Yan. O, tapos si Chris Villanueva, taga nga to ni Charo si. Nakita niya siguro nandito si Charo kaya na yun hapon bigla siya nakinig. Anthony Abrenica. At yan, nag-quote siya ng mga salita mula sa banal na aklat ng ating Panginoon. Si Fajardo Lizel. Maganda yung ngayon yung Bible, yung Gospel for Today sa mga Katoliko, yung mga nag-misa. Or kahit hindi Katoliko pero nagbabasa ng Bible, yung come to me all of you who are weary, pagka napapagod ka daw at talagang nabuburyong ka na sa buhay, madami kang problema, mabigat ang mga pinapasan mo, punta ka lang sa Panginoon. Siya magpapagaang ng lahat na yan. Kaya-kaya niya yan. Hindi siya partner sa iyong negosyo, kundi siya ang Diyos ng iyong negosyo. Balikan natin ang ating panawin sa hapong ito. Napakagandang si Charo C. Singer turned entertainer turned entrepreneur. Charo, kwento mo nga sa amin ng sarili mo. Kanina ko pa sinasabi singer ka eh. How long have you been singing and saan ka ba kumakanta? Pag sinabi ko kung gaano katagal kumakanta, malalaman nila. Malalaman yung edad. Pero half of my life, talagang singing talaga yung ginawa ko sa buhay ko. Half of your life. So mga 10 years ka na kumakanta. Okay. Siguro mga 20 na. Matagal ka na kumakanta. Yes, matagal na. Oo. Saan ka na paano ka nagsimulang kumanta? Okay. When I was just 7 years old, Sir Marby, doon ko nalaman na meron na akong talent eh. Sa pagkanta? Oo. Meron bang singer sa pamilya ninyo? Sa Samar. Tiga Samar kayo? Yes. Mga waray. Yes, mga waray. Hello sa mga pinsan ko, sa mga tita ko sa Si Samar. partner Glady, tiga dyan. Sa Samar. Yes, okay. Mga waray. Tama. Okay, so yun, Sir Barbie, bata pa lang ako, yun, alam ko na may talent ako kasi nagre-record pa ako, cassette tape pa. Cassette? Yes, yung brother ko, si Kuya Terence, nagbi-beatbox yan. Tapos kumakanta ako. So alam ko na maganda pala yung boses ko. Tapos one day, nanghiram pa ako kasi inosente lang ako, 15 years old ako. Okay, 15, fast forward na. Nanghiram ako ng microphone sa kapitbahay namin. Kasi narinig ko nag-practice sila, nagre-rehearse sila, banda. Okay. So, nangiram ako, 15 years old lang ako noon. Banda na tawag doon, hindi combo Kasi before that, combo tawag doon. Oo. So yun, nangiram ako ng microphone doon, pinahiram naman ako. Yung nagpahiram sa akin, siya pala yung yung leader nung banda. Yes, si Kuya Edgar. Sino nag-encourage sa'yo? Kasi ibang singer, di ba? Narinig natin yung kwento ni Regine Velasquez, yung tatay niya talaga. Di ba? Nilulublog pa daw siya sa tubig. Ang nag-encourage sa akin, I think, mama ko. Mama ko, yung mga pinsan ko sa Calbayog Summer, mga musicians sila eh. Okay. And at the same time, I love Selena movie. Yung movie ni Selena na si J-Lo yung gumawa. Yun, doon talaga ako na-inspire. Okay. Hindi pa yung iba pa yung Dream Girls, no? Hindi. Selena to. Selena Quintanilla. Ano mga kinakanta mo? Before or... now. Anong tawag doon? Genre. Di ba? Yeah. Pop, jazz, marami halos lahat eh. Okay. Even reggae yata. Tapos you sing in events, may mga gigs ka. May mga gigs ako. Nag-Hong Kong ako, nag-Korea ako, kumanta ako sa Japan, sa China before. Nag-recording ka? No, hindi I don't. Pa? Hindi pa. Pero yun na lang siguro yung last na hindi ko pa nagagawa. Tsaka, pero mas madali na ngayon, no? Dahil because of the digital. Correct. Pati marketing niya, di ba? Hindi na, mas hindi madali na yung hard na AI. plaka. Oo, tama. Yes. Ayan, ang dami kong kinantahan, Sir Barbie. Kahit mga small events or big events, yan, kumanta ko dyan. Even yun sa mga past
presidents natin. Yeah, kinantaan mo. kumanta ko. Yes, Sino sila. mga presidente kinantaan mo? Si Manuel Quezon. Hindi. Si Presidente Erap, Duterte, Presidente Duterte, Okay. Presidente Noynoy. Pinapatawag ka sa Malacanang para kumanta. Yes. Okay. How was it? Yeah, Kumusta thank naman ang God. buhay mo bilang singer? In terms of kabuhayan. Kabuhayan. In terms of kabuhayan, singing ba? Singing. Yeah. As of now, okay naman. May mga events pa rin ako na kinakantahan. Yan, corporate events, wedding. Mga malalaking events, Rotary events, mga mason, ganyan. Iba-iba, birthday. Oo. Pero yung career mong yan, nung career nung the height of your singing career, full-time singing o may ginagawa ka rin ibang bagay? Before, talagang Full-time singing singer lang. ako, Oo. Sir Barbie. So, ibig sabihin, kumakanta ka yun halos araw-araw? Dumating din sa buhay ko na talagang Monday to Sunday, kumakanta ako. Ano pinaka-highlight ng iyong singing career? Pinaka-highlight ng singing career? Yung, kumbaga, yung Sasabihin ko ba? pinaka-unforgettable. Sasabihin ko ba talaga? Kasi nag-join ako talaga sa Bigo Live before. Aha. And dun ako, yung talagang grabe yung experience ko, yung memorable Sa talaga competition? siya. Oo. No, hindi naman siya competition. Pero yes, sumali ako sa competition sa Bigo Live. And before, nung bata ako, dun sa Kay Regine, yung, ano niya nun, yung, what's yung this? star. I forgot na, Sir Barbie. I'm sorry. Pero yeah, nag-join ako before kay Regine and then sa Bigo Live. Kasi karamihan ng mga singer, yun ang nagiging highlight ng kanilang career. Pupapasok ng mga competition, mananalo, di ba? Correct. Kung minsan, hindi nga nananalo eh. Di ba? Placer lang sila. Tapos pero doon nagja-jump off yung kanilang career. Doon sila nakikilala. Yes. Pero bakit hindi ka nag-recording? Bakit nga? Sa sobrang ang dami ko kasi responsibility, Sir Barbie. Pero of course, gusto ko talaga. Meron Gusto talaga ko ganun eh. Panawagan sa inyo, live performer ka rather than a recording artist. Oo. Siguro sa sobrang dami kong responsibilities na marami akong kailangang unahin kesa yung pag-recording. Paano pag-aaral mo nung time na yun? Nag-aaral ako. While singing? Yeah, while singing. Yung pwedeng pagsabay? Yes, pwede. Okay. Pwede. Oo. Kung talagang gusto mo, kasi yun talaga yung love, yung passion Importante ko. ba yun? Of yung course. magkaroon ng college degree. Importante. Importante yun. Kahit na singer ka, sumisikat ka, sikapin mo. Di ba may mga celebrity ngayon, kakagraduate lang after so many years, di ba? Kaya yun, binabati natin dahil siguradong, yun nga, sinasabi nga, hindi mo naman alam kung anong nakataya sa'yo para sa mga kinabukasan. Pag hindi ka handa, wala ka nung college degree, pang competitive advantage din yan, di ba? Correct. Pero meron din naman talaga na kahit na hindi sila graduate, talagang okay yung buhay nila. Talagang nagmamatter yun sa sipag, sa tiyaga, di ba? Yung talagang dedicated ka sa business or sa work mo. Sino importante sa'yo? Sipag, tiyaga? Sipag, tiyaga. Pag-aaral? Yung pinag-aaralan mo na yung mga, kunyari, sa singing career mo, pinag-aaralan mo yung craft mo. How to become better all the time. Yes. Kahit naman sa everyday life, di ba, Sir Barbie? Hindi lang sa trabaho or sa business kailangan mo rin matuto, pag-aralan yung buhay. Never stop learning. Yes. Exactly. Walang age limit yan, ha? Walang age limit. Okay. Lilipat tayo ng channel ng pinag-usapan natin yung career mo na bilang singer for the last so many years, 20 years or so. Pero ngayon na may bagong kabanata ng iyong buhay, kwento mo nga sa amin yan. Parang pumasok ka naman sa larangan ng pagninegosyo. Yes, kwento mo nga sa ano nangyari? Kasi Sir Barbie, dumating yung point na hindi ako makakanta. Hindi ka makakanta. Bakit? Nagkaroon ako ng muscle tension dysphonia. Okay. Sa sobrang depression, You mean stress. physically? Wala kang boses? Wala. Kahit nagsasalita ako, hindi ako makapagsalita ng ganito. Okay. Laging paputol-putol. There are times na ayoko na lang magsalita kasi ang sakit na ng ulo What ko. caused it? Sobrang fatigue? Sobrang stress, depression. Problema? Yes. Talaga? Okay. So yun, nagkaroon ako muscle tension dysphonia. Hindi ako nakakanta for almost 2 to 3 years. And then, I prayed to God. Talagang sobrang nag-pray ako na, kasi wala akong pangkabuhayan.
Diba? Wala akong Oo. income. Oo. Kasi yun talaga yung work ko. Yun ang bread and Ever butter since. mo. Yes, that's my bread and butter. Hindi ko na kayang kumanta. So, nag-pray talaga ako kay God na bigyan niya ako ng livelihood. Kung saan niya ako ilagay, maniniwala ako na doon ako and pagsisikapin ko. Oh, Diba? oh. So, dumating yung time na nanonood ako ng mga live sellers, jewelry. Kasi I love jewelries. Okay. Doon Kahit ko dati, nakita. kahit dati, mahilig ka na dati. talaga. Oo, kahit So ito negosyo mo nakatuon sa pag-aalahas. Ganun ba yan? Okay. Yes. At yung nag-trigger nun, yun nawalan ka ng boses. Nawalan ako ng boses. Alam mo, yan, maganda yun. Maganda tong puntong to, nabigyan natin ng dinya. Kasi minsan, like athlete, player, pag na-injure, anong gagawin mo? Correct. Di ba? Dapat Sabi mo meron nga, doon ka nagkumukunang yung kabuhayan. Singer, announcer, broadcaster, biglang wala kang boses. Anong gagawin Napakahirap, mo? diba, Oo, Sir oo. Marky? Pero hindi yun ang katapusan. Yun ang sinasabi mo. Habang Alright. nabubuhay tayo, lagi tayong merong what's this? Pag-asa. Pag-asa. You saved me. Or, habang may buhay, may pag-asa. Pero sabi nila, habang may pag-asa, may buhay. Di ba? Yes, Kailangan habang hindi ka mawala humihinga. ng hope. Oo. So yun, yung panalangin, doon Yes, ka na uwi. Sa hilig mo rin. Nahihilig ka rin. So, nanonood ako ng jewelry live seller. Yung mga live seller po. Tapos sabi ko, andali lang naman ito kaya ko rin gawin. Pero hindi pala. Hindi pala madali, Sir Barbie. Pero kailangan mo rin ng boses doon. Yes, exactly. Pero siguro talagang sobrang pray ko lang talaga kay God. Natulungan niya ako. Kasi sabi ko, anong gagawin ko, Lord? Diba? Wala akong income. Tapos, depressed ako, stress ako. So, trinay ko lang talaga na magsalita. Kahit nahihirapan ako. Ganun. Tinry ko lang. Kasi Okay. mas mahirap kumante. So, magsasalita na lang ako. Pero may iba naman ang no? May mga na-meet ako mga singer. Guminsan nagsasalta sila. Hindi mo maintindihan yung sinasabi. Pero pag kumanta, lumalabas naman yung boses, no? Meron din baliktad. Hindi makakanta pero nakakapagsalta. So yun sa'yo, Ganun nga. kaya mo pa magsalita. Yes, ang sabi nga sa akin ng mga kapatid ko pag magsasalita ka, kantahin mo na lang. Kantahin Idaan mo mo lang sa kanta. Kasi pag nagsasalita ako, paputol-putol. Pero Why pag not? kumakanta ako ng pakonti-konti, mas buo yung boses. Pero walk us through this. Nakita mo sa online, may mga gumagawa niyan. Hindi yan original. Di ba? Sabi mo, kaya kong gawin to. So, anong una mong ginawang hakbang para matutunan yan? Ang una kong ginawa, actually, nag-ask pa ako ng help sa seller. Okay. Kung paano ako mag-i-start. Nakipagkilala ka doon sa seller. Yes, pero hindi niya ako in-entertain. Kasi Hindi niya ako alam niya tinulungan. kompetensya ka. Yeah. Kaya talagang sarili ko lang yung ginawa ko. At first, well, honestly, yung best friend ko, hello kay Marnick Del Rosario, yan, best friend ko yan. Si Marnick, nasa jewelry business na siya. Even before, she's a second generation actually. And then yung Na jeweler. Yes. Wala pang Yung online family nun. niya, wala pang online. Yung family niya, talagang well-known na sa business ng jewelry. And then at the same time, Sir Barbie, yung mom ko, nagbebenta talaga siya ng jewelry even before. Alahera din siya. Alahera rin siya, maliliit pa kami. Mga bata pa kami. So, yung mother ko din Yung mother ko, nag-jewelry din nun. Nice. Tapos? So, ayun, nag-start ako na sabi ko, yung best friend ko noon, at that time, nandun siya sa Boracay. Tapos sabi ko sa kanya, tara, magbenta tayo. Tapos, sabi niya, sige, punta tayo ng event. Okay, doon na nag-start. Sir Barbie. Nagpunta kami ng event. Kinapala ko yung mukha ko. Kasi wala akong background yung mom ko, tsaka yung best friend ko, Except yung best friend mo nga, meron ka ng gabay. Meron akong gabay. At saka si mama, ganyan. Pero yung pumunta ko doon nang wala akong background, na kinausap ko yung mga may-ari ng mga may factory. Ayun, lakas ng loob yun. Yes, kailangan talaga malakas ang loob. Anong kinakatakot mo nun? Yung nilapitan mo sila? Wala. Wala kang kinakatakutan? Wala talaga. Hindi mo inalintana yung una mo nilapitan na nakita mo ayaw kang turuan dahil siguro threat ka di ba? Siguro nga po. Pero lahat naman tayo, Sir Barbie, kapag nag-uumpisa tayo, talagang medyo may kaba. Diba? May kaba, hindi mo alam kung anong pwede niyang sabihin sa'yo, pwede ka niyang i-reject. Pero hindi ako natatakot noon or hindi kailangan ako talunin mo yung takot na yun. Correct. Kasi
kung talaga may faith ka kay God, then malaking tulong yun eh. Na kahit na anong gawin mo, Hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya, hindi ka niya pababayaan. Yun lang talaga yung kinapitan ko talaga. So yung pumunta ka words sa niya. diyang jewelry show, nakipagkilala ka, nakipagkaibigan ka. Yes. Sa mga may-ari pa, sa manager, yung may mga factory. Ano, para sila mag-supply sa'yo? Ganun ba? Ganon. Sinabi ko lang na, can I do live selling? I want to sell jewelry. Ganon lang. Tapos binigyan ko sila ng business card. Foreigner to, foreigner. Mga foreigners sila. Mga Indian sila, Chinese. Pero dito ginanap. Dito sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Pumunta ka ng Hong Kong. Yes, Okay. nagpunta ako ng Hong Kong. And then na-meet ko sila. Ano naman, winelcome nila ako. Yun. Hindi ba sila nagduda na ano ba to? baka takbuhan tayo nito. Hindi. Pinakita ko yung Facebook ko sa kanila. Tapos yung business card ko. Sabi ko, I'm a professional singer in the Philippines. Nakatulong yun? Nakatulong. Okay. Sobrang nakatulong yun. Kasi nakikita nila na totoong Public figure tao ka. public figure ka. Oo. Tapos pinakita ko pa yung picture namin ni Duterte, ni Presidente. Siyempre, diba? Parang hindi naman to pagkakatiwalaan tong tao na to na tatabi kay Presidente. So yun ang parang naging credential mo. Yes. Pero not only that. Buti pinagkatiwalaan ka. Baka kasi yung iba nga daw, impression pag ano, Pilipino. No business. I know. No, Sir Barbie. Alam mo ba, iba na ngayon. Kapag alam nilang Filipino ka, mas gusto ka pa nila. Bakit? Dahil napakasipag ng mga Filipinos. Especially yung mga babae. At saka market, no? Yung network, kahit sa parte ka ng mundo, may Pilipino eh. Totoo po. Tama. Masipag ang mga Filipinos eh. Okay. Kaya nung nakita nila ako, na-meet nila ako, nakita nila sa yung Facebook ko. Tapos talagang very warm naman yung pag-welcome nila sa akin. Wala naman nagsungit Hindi ka sa pinakanta. Hindi ka muna pinakanta. Hindi. You're really singer, you sing first. No, ganon. Hindi naman. Pero nakita nila, singer ka, yun ang pinaka-credential mo, madami kang kaibigan, di ba? At pwedeng mahahabol to kung sakasakaling tumatakbo. Kaya salamat mahabol din ka. kay Facebook. Kasi diba, nakikita ng mga tao na, pwede kang scammer or hindi. Makikita din doon. What about ito, prangkahan lang, itsura. May kinalaman ba yun? I mean, yung presentability mo. Yes, ganun. Sir Bertie. Masasabi kong yun. Nakabihis ka. Yes, dapat talaga. Diba? Yung maayos yung bihis mo, the way ka makipag-usap sa tao. Kasi yung ibang, minsan binabaliwala. Parang, hindi, pag gusto nila ako, di ba? Kung ano man ang suot ko, wala akong pakailangan, di ba? Hindi pa ako nagtutoothbrush, pwede na Kaya rin. kailangan natin matuto. Lagi. Kasi, kailangan mo pag-aralan yung buhay. Pinag-aaralan ba yan? araw-araw. Yung presentability? Oo naman. Yung sir. pananamit, yung pag-makeup, kasi kasama lahat yun? Opo. Kailangan The whole package? Whole package talaga. Kasi, kakausapin mo yung may-ari o yung manager. Siyempre, Ayan, dapat maayos kang, maayos yung mga salita mo, yung mga words mo na gagamitin. Maganda. And yung bihis mo, maayos ka. Hindi yung tipong parang pa-sexy. Hindi ganun sa business. Bakit pagpa-sexy? Baka masira, baka hindi ka credible. Baka. Ano ba ibebenta nito? Yeah. pero maganda yun. Attractive, presentable, pero hindi naman ang tawag doon, out of line. Yes, at saka hindi ka dapat mayabang. Dapat Anong dapat ang dating mo? Professional? Humble, professional. Kahit sa mga foreigner, no? Hindi pwedeng mayabang. Hindi. Hindi. Negative yun. Oo. Okay. Yung lang, tama lang. Okay, so nakausap mo sila, anong puhunan mo? Puhunan ko nung time na yon, meron naman akong savings. Pero sa live selling kasi hindi mo kailangan na malaking puhunan eh. Pero yes, kailangan mo ng puhunan dahil kailangan mong pumunta ng Hong Kong, ng Japan. Tapos syempre, sagot mo yung hotel mo, yung food mo. Hindi ganun kadali, Sir Barbie. Kala ko nga, ang dali-dali lang na nandun ka lang sa cellphone. Okay. Hindi, ang dami-dami mong kailangan pala para Tapos may magawa mo. difference ba yun? Kasi pwede mo yung mga supplier, pwede mo makausap online.
Pero meron bang diferensya yung online tsaka yung face-to-face, personal? Yes, Sir Barbie. Ah. Kasi sabihin natin na ang dami ngayon sa Facebook, nag-a-advertise sila na mura sa kanila, mura dito. Pero hindi mo naman sure kung talagang legit yan, yung company na yan. Hindi mo sure kung may office yan, hindi ka nakapunta sa office. Okay. Hindi mo nakausap in person. So, Ikaw, as a negosyante, pero kasi kung ako yung buyer, does it matter? Kasi kagaya mo, hindi naman kita nakilala ng personal, pero pwede akong bumili sa'yo. Di ba? Yes. Pero yung difference na yun, gaano ka-importante yun and how do you overcome that? Yan ang pag-usapan natin sa pagbabalik. Mag-break muna tayo para makahinga na ng konti. Wag po kayo alas, magbabalik po ang ating programang May Trabaho. Kasama po si Charles C., isang entertainer turned entrepreneur. At so far, marami tayo napupulot sa kanya. Unang-una, makinig tayo sa boses ng Diyos. Siya naggagabay sa atin. Kung saan man niya tayo i-lead, we can always flourish. We can always be successful kung saan man tayo tinalaga ng Panginoon. Pero pangalawa, sipag at tiyaga at saka credibility. Yun ang napapakita, no? Hindi lang sa pagkatao, kundi pati sa yung panlabas na anyo. 17 minuto, hindi, 7 minuto na lang pala. 7 minuto makalipas, bago mag-alas 6 ng gabi, magbabalik po ang May Trabaho. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bone. Okay, tuloy po tayo sa ating programang May Trabaho dito po sa DZRH at binabati natin si Fajardo Lizel, si Ena Salas at si Christian Lab. Maraming salamat. At sinamahan mo dito si Jeff Lalata, thank you very much. Si Ria Cortez at sino pa? Margarita Guevara. Yan, good afternoon sa inyo. Maraming salamat. Marami kayong matututunan tungkol sa pag-ninegosyo at pag-aalahas. At happy birthday din kay Mel Leon. Happy birthday sa iyo. Kahapon yung birthday niya, 4th of July. Happy Philippine-American Friendship Day. Ito yung 4th of July. Originally po, bago pa nung yung panahon pa ni Presidente Macapagal, nilipat sa June 12 yung Independence Day. Ayon doon sa pagdeklara ni Presidente Emilio Aguinaldo. Pero ang original, talagang pagdiriwang ng Independence Day ng Pilipinas, July 4th. Kasabay ng Foundation Day ng United States of America. Kasama natin si Charo. Charo, yung kaninang kinikwento natin yung paglalakbay mo, no? Mula sa pagiging entertainer to an entrepreneur. Sabi mo, kailangan may tiwala ka sa Panginoon, nagdadasal ka, sipag at tiyaga, pagpupursige, determinado ka, hindi pwedeng nahihiya, di ba? Tapos talagang sisikapin mo. Yung mga gustong mag-switch, hindi naman sila lahat singer. Pero kunyari, empleyado sila ngayon, or may iba silang ginagawa, kusinero, dancer, di ba?
pero gusto nila magnegosyo kagaya mo, ano ba ang ipapayo mo sa kanila? Ang mapapayo ko sa kanila, yung talagang kailangan may action. Kasi kadalasan iniisip lang natin gusto natin gawin to, gusto natin gawin yan. Puro balak. Yes, pero hindi naman ginagawa. Number 1 is action. And then yung dedicated ka talaga sa ginagawa mo. Patience, napaka-importante. Kasi hindi naman agad-agad Patience. magiging okay yung business mo. So, kailangan mahabang pasensya. And of course, yung persistence, diba? And Huwag kang aayaw. Huwag kang aayaw. Kahit may paghamon. May mga hamon yan, di ba? Nahinarap ka. Maraming hamon. Kaya talagang kailangan mo dyan pasensya. Diba? Oo. Persistence. Alam mo, gusto ko sanang usisahin kung bakit sa lahat ng pwedeng pasukin ng negosyo. Kasi nung pandemic, nagkausap din tayo, nagluluto ka noon. Yes. Nag-order ako sa iyo ng mga pagkain, di ba? Nagluluto. Pero sa lahat ng pwedeng pasukin ng negosyo, bakit alahas? Para sa akin kasi Sir Barbie, hindi siya yung konti lang yung, for example, itatago mo siya, hindi siya yung bulky, diba? Hindi mo kailangan mamalengke. Marami ba kalaban? Dapat kompetisyon? Marami din po talaga. Pero hindi naman lahat kasi ng mga tao bibili sa isa o dalawang tao lang eh. Okay. Siyempre, maraming chance. Malaki ang kita? Okay po ang kita. Okay ang kita. Okay Margins. Okay naman po. Okay. Ayan. Kung gusto nila, kasi gaya mo, nagsimula ka, kumonta ka ng mga taong nandyan na sa industriya yan. Kung sila ay interesado, gustong pasukan yung negosyo yan, pwede ba nila ikaw kontakin? Oo naman. Willing Sir ka Barbie. magturo? Willing akong tumulong sa mga tao. Okay. Yung mga gustong mag-resell. Yan. How do they get in touch with you? Message nyo lang po ako, Charo C on Facebook. Or my number is 0908-263-1088. Yun. Ulitin natin yung number. 0908-263-1088. O kaya naman sa Facebook, hanapin nyo si Charo C. Meron ko ba gustong batiin? Charo, alam mo, madami pa akong gustong tanong sa'yo, kaya lang wala na tayong oras. No? Oo Siguro nga, next ang time. bilis ng oras, Sir Barbie. Sige nga, may gusto kang batiin. Go. Binabati ko po yung mga family ko, of course. Yung mga anak ko, si Lavine, Samuelson, and CJ, and mga kapatid ko. O nga, working mother ka, no? Yes. Single mom. Single mom. O, di ba? Kita mo, single mom pa yan, yung lagay na yan. Pero kumakanta ka pa rin. Kumakanta pa rin ako, Sir Meron kang Barbie. regular gig na pwede kang pasyalan. Of course, yan. Pasyalan niyo po ako every first Wednesdays. Yan, sa Nights Cafe. Uy, masarap dyan. Of course. Masarap at masaya. Masaya. Pwede Di ba, po kayong Joe Cards? makikanta. Pwede kayong makikanta sa akin, mag-duet tayo ron. Ayun. Or pwede kayong kumanta. Yan po yung nasa Intramuros, Manila, sa tabi ng Manila Cathedral. Yes, At okay, maraming salamat sa iyo, Charo, at sa iyong pagbabalik. Sana dito, madami pa tayong matutunan leksyon sa kanya. Again, yung mga gusto pong pag-aralan, itong negosyo, sabi nga, kung saan man kayo gabayan ng Panginoon, wherever you are led, blossom where you're planted. Correct. Kung saan kanya tinalaga, sikapin mong lumago. Yan ang ginagawa ni Charo. Nilagay siya sa larangan ng kantahan, pinagbuti niya, pinag-ibayo niya yung kanyang husay sa pagkanta, pag-awit. Nilagay naman siya sa negosyo ng pag-aalahas. Yes, At ngayon pinagsisikapan niya na mabuti. Ganun po yung leksyon na makikita natin. Yung pagsisikap na yun, haluan natin sipag, tiyaga, pagpupursige, patience, persistence. Yes. Pero nag-umpisa at nagtatapos doon sa panalangin. Correct, yan. Alright. Yun yung sasabihin ko, Sir Barbie. Napaka-importante, pray and trust. And take action. Take action. Wag yung puro balak. Kailangan, Trust in God. Yan. Yung puro balak, madami tayong kumedya, madami tayong plano, pero sa takot natin, ayaw natin makipagsapalaran. Wala, hanggang plano na lang tayo. Kailangan gawan din natin ng aksyon. Sa ngalan po ng aking partner na si Gladys Mabini na nandiyan ngayon sa New Zealand at sa larangan sa ngalan ng ating himpilang DZRH. Hanggang sa susunod na linggo, magsama-sama tayo muli. Manggagawang Pilipino, nasa usay, galing mo. Ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas, pagibayuin mo. Pero wag mo kakalimutan, manalangin. Again, pinaka-importante yan. At panalangin po natin ang ating bansa, lalo na yung mga pangyayaring mag-uumpisa simula bukas at sa darating na linggong ito. Ako po yung workmate, Barbie Atienza. Hanggang sa muli, magsama-sama tayo ulit. Ingat and God bless you! Bye! May trabaho